Gulat na gulat ang lahat nang makita si Goku habang nakatayo ito sa arena, napapaligiran ng isang nagliliwanag na aura na hindi pa nila nakita noon. Tumaas ang kanyang buhok, kumikinang sa isang maningning na gininto ang liwanag, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito na parang ginto, tulad ng mga nakakompres na araw sa isang tingin. Ito ay hindi lamang isa pang pagbabagong anyo, ito ay isang bagay na lampas sa Ultra Instinct. Si Whis, Gohan, Krillin, maging si Vegeta sa kanyang sulok, bawat isa ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, na puno ng pagkamangha at pagkabalisa. Si Goku, nakapikit, ay nakikinig sa isang malalim na panloob na boses. Ang boses ni Goten. Nagpasalamat siya at bumulong sa kanyang sarili. Anak ko, nag-iwan ka ng isang piraso ng iyong sarili sa loob ko. Ang iyong lakas, ang iyong sakit, ang iyong pananampalataya sa akin. Walang mawawala sa iyong sakripisyo. Pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagkislap ng gininto ang liwanag sa loob nito, niyanig ang hangin sa paligid niya. Sa kanyang puso, parang kulog, umalingaw-ngaw ang kanyang pangako. Goten, isinusumpa ko, kahit na ang buong universe ay lumaban sa akin, ipaghihiganti kita. Habang iniunat niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-charge, ang mismong kalawakan ay nanginig. Ang kanyang dagundong ay niyanig ang lupa, niyanig ang kalangitan, at hinati ang lupa sa ilalim nila. Ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa napakalaking pagbabago. Maging si Whis ay hindi nangahas na lumapit. Ang mga shockwave ay hindi huminto sa Earth. Narating nito ang mga kaharian ng mga hari. Sina Belmod, Champa, at ang iba pang mga God of Destruction ay pawang nakaramdam ng matinding presyon. Ang ilan ay bumulong ng may pag-aalala. Ito ay isang walang kapantay na kapangyarihan. Ang iba ay tumutol. Kung hahayaan nating magpatuloy ito, wala sa ating pamamahala ang mananatili. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sa palasyo, ang batang si Zeno Sama ay pumalakpak at tumawa. Wow, bumalik na ang ating bayani, ang saya nito. Ngunit ang Grand Priest na nagdidilim ang kanyang mga mata sa galit ay naisip sa sarili. Tama na, hindi ko na ito hahayaang magpatuloy pa. Kailangan kong humanap ng pagkakataong makialam. Naabot na niya ang isang antas na nagbabanta kahit sa aking mga anak. Sa wakas, tumigil ang panginginig, ngunit ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Nakatayo si Goku, nakapikit na parang nakikipaglaban sa isang panloob na labanan upang kontrolin ang bagong pagbabagong ito na sumabog mula sa kanyang kaibuturan. Nahirapan ang kanyang mga kaibigan na huminga, bumulong si Krillin. Si Goku ba yan, o may iba pa tayong tinitingnan? Matatag na sabi ni Gohan. Ang kapangyarihang ito, parang hindi lang lakas ng isang mandirigma. Ito ay isang bagay na hindi kayang abutin kahit ng mga hari. Lahat ng mata ay napalingon kay Whis, naghihintay ng kanyang paghatol. Siya ay bumuntong hininga, nag-aalala sa kanyang boses, at ipinahayag. Ang nakikita ko sa harap ko, ay hindi pa nakakamit ni numan. Ito ay isang pambihirang pagsasanib sa pagitan ng Ultra Instinct at ng Super Saiyan Transformation. Isang halo na hindi mailalarawan. Maaari ko itong tawaging, ang Golden Ultra Instinct. Nang sumanib ang kapangyarihan ni Goten kay Goku, isinabuhay niya ang teknik sa mismong anyo ng isang Super Saiyan sa unang yugto nito. Gayunpaman, naniniwala akong hindi pa kumpleto ang pagbabagong ito. Natigilan ang lahat. Halos sumabog sa galit si Vegeta, nanginginig ang kanyang mga kamao habang sumisigaw sa sarili. Kakarot, muli, nalampasan mo na naman ako. Umabot na siya sa punto na kaya niyang paglaruan ang mismong teknik at pagsamahin ito sa Super Saiyan. Paano ko ito titiisin, nauna na naman siya sa akin ng 2 hakbang. Ngunit si Beerus, ilang hakbang lang ang layo, ay hindi nagbabahagi ng kanyang pagkamangha. Napakatindi ng kanyang pagkatensyon, nakatitig kay Goku na ang nagliliyab na gininto ang mga mata ay walang ibang laman kundi paghihiganti. Dahan-dahang naglakad si Goku patungo kay Beerus. Ang bawat hakbang ay parang isang talim na humihiwa sa hininga ng mga nanunood. Pinagpapawisan si Whis at ang mga magulong kaisipan ay tumatakbo sa kanyang isipan. Walang paraan na makakayanan ni Beerus ang kapangyarihang ito. Kailangan kong makialam, pero kung gagawin ko iyon, masasaktan ko ang pride niya.
Mas mahalaga sa kanya ang kanyang dignidad kaysa sa kanyang buhay. Huminto si Goku sa harap mismo ni Beerus, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanya nang hindi nagsasalita. Natagpuan ni Beerus ang kanyang sarili sa isang posisyon na walang sino man ang maiinggit sa bawat titig na nakatuon sa kanya. Kahit ang iba pang mga destroyer ay nanood, naghihintay sa kanyang reaksyon. Hindi niya kayang magmukhang mahina o duwag. Umungol si Beerus, ang kanyang boses ay yumanig sa kalawakan. Wala akong iiwan na bakas ng iyong pag-iral, Goku. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa isang malakas na agos ng enerhiya na nagpakawala ng isang atake na bunga ng sugatang pagmamataas at matagal ng pinipigilang galit. Ito ay isang pagsabog na hindi katulad ng anumang nasaksihan kay Beerus noon. Umatras ang mga kaibigan ni Goku, sumisigaw. Goku! Akala nila ay nilamon na siya ng mapaminsalang bagyo. Kahit si Gohan ay sumigaw. Ama! Ngunit sa gitna ng tumataas na alikabok at lumilipad na mga kalat, isang nakakakilabot na pangungusap lamang ang lumabas sa mga labi ni Whis. Ang kanyang kalmadong tono na parang kidlat. Hindi pa niya nagagamit ang kahit kaunting bahagi ng kanyang bagong kapangyarihan. Umulan ng katahimikan sandali. Pagkatapos ay tuluyang nawala ang alikabok. Nakatayo si Goku kung saan siya naruroon. Nakataas pa rin ang kanyang mga kamay kay Beerus. Walang kahit katiting nagasgas ang katawan niya. Higit pa riyan, walang ipinakitang pag-aalala ang kanyang ekspresyon na parang wala siyang naramdaman kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata ni Beerus, mas nanginginig ang kanyang katawan kaysa dati. Sa ibang planeta, tahimik na nanunood si Champa. Kinakagat ang kanyang mga ngipin, nilamon siya ng galit, hindi dahil natamaan si Beerus, kundi dahil ang kalaban ni Beerus ay si Goku. Ibinaba niya ang kanyang kamay, sumisigaw. Ang lintik na Goku, palaging lumalagpas sa mga limitasyon. Hindi ko na siya hahayaang umangat pa. Ngunit si Vados sa kanyang tabi ay pumikit at dahan-daang umiling. Kalmado ang kanyang boses, ngunit napakalamig. Huwag mong ituloy ang iniisip mo, Champa. Ang pakikialam ngayon ay hindi isang opsyon. Ang nakikita mo sa harap mo ay malayong malayo sa iyong abot. Ang pagharap sa tunggalian na ito ay maaaring mga hulugan ng iyong pagkalipol. Sa daigdig, ibinoling ni Goku ang kanyang gininto ang kumikinang na mga mata pabalik kay Beerus. Ang kanyang malamig na mukha na may dalang matalim na pangungutya. Malalim at nakakasakit ang kanyang boses. Kaya ganito nagtatapos ang God of Destruction. Inaasahan kong kahit papaano ay magagalaw mo ako ng ilang sentimetro. Pero mukhang kailangan kong madaliin ang katapusan mo, Beerus. Bago pa man maintindihan ng sino man, nawala si Goku na parang kidlat. Muling lumitaw sa harap ni Beerus. Isang malakas na suntok na napakabilis ang tumama sa kanyang dibdib. Walang nakakita sa galaw, kahit si Whis, na bumulong sa gulat. Yung bilis. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Bumagsak si Beerus sa lupa ng may brutal na puwersa. Ang kanyang katawan ay nakahandusay, hingal na hingal, at nalulunod sa kawalan ng magawa. Sumulong si Goku ng may mahinahon at mabibigat na hakbang. Bawat isa ay naglalabas ng pangamba, ang kanyang boses ay malamig, walang awa. Huwag kang mag-alala, sinusubukan ko lang ang epekto ng bagong pagbabagong ito. Ang suntok na iyon na nagpabagsak sa iyo, 1% lamang ito ng aking kapangyarihan. Nanginig ang lahat, maging ang mga mata ni Vegeta ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. 1%. At ang pagbabagong ito ay hindi pa kumpleto. Bumulong si Piccolo sa gulat. Kung totoo iyon, wala nang pag-asa si Beerus. Kumulo ang galit sa loob ni Goku na parang isang selyadong bulkan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ipinagtanggol kita, Beerus, kahit mula sa puot ng sarili kong anak, ngunit wala kang pag-aatubiling kunin siya sa akin. Ngayon ay hindi kita patatawarin. Yumayanig ang lupa sa bawat hakbang niya. Bahagya pang inangat ni Beerus ang kanyang ulo na humihingal nang makita ang anino ni Goku na papalapit. Maging si Whis ay nakatayong naninigas sa tunggalian, nahihirapan sa pagitan ng tungkuling protektahan si Beerus at ng katotohanang bumabalot sa kanyang pananahimik. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay, ang gininto ang enerhiya ay nagliliyab, ang kanyang nagliliyab na mga mata ay nakatitig kay Beerus. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ito na ang iyong katapusan, Beerus.
Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang kapangyarihan, ang mismong kalawakan ay nayanig ng isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa palasyo ni Zeno. Ito ang Grand Priest na mas galit kaysa sa narinig ng sinuman. Whis, makialam agad. Huwag mong hayaang magpatuloy ito. Ang mga salita ay may bigat ng isang banal na utos na nag-iwan kay Whis na walang pagpipilian. Sa isang iglap, mas mabilis kaysa sa anumang galaw na ipinakita niya noon. Sinira niya ang harang ng oras at espasyo, at sumugod patungo kay Goku. Ang lupa ay sumabog dahil sa malakas na impact. Makapal na ulap ng alikabok ang pumapailan lang upang sakupin ang kalangitan, sumigaw si Krillin. Anong nangyari? Sinalakay ba ni Whis si Goku? Nakatayo si Gohan na parang natigilan, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Naikuyom ni Vegeta ang kanyang mga kamao, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng paniniwala. Imposible. Nakialam si Whis laban kay Kakarot. Nang mawala ang alikabok, hindi maikakaila ang eksena. Nakatayo pa rin si Goku sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw ang kanyang katawan, bagamat may maliit na pulang linya na nagmarka sa kanyang pisngi. Isang mababaw na sugat. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata na parang walang nangyari. Samantala, hinila ni Whis si Beerus palayo sa bingit ng pagkalipol. Mas seryoso ang kanyang ekspresyon kaysa sa nakita ni Numan. Matalas at mapang-utos ang kanyang boses habang sumisigaw. Tama na, Goku. Hindi ka na maaaring magpatuloy pa. Magdadala ka ng sakuna sa buong universe. Ngunit ang tugon ni Goku ay walang awang, nakapangingilabot sa katahimikan nito. Sakuna. Si Beerus ang unang nagdala nito nang patayin niya ang anak ko. At ikaw, Whis. Ikaw ang nagdala ng sakuna sa iyong sarili. Hindi ko palalampasin ang iyong panghihimasok. Kahit na ang buong universe ay lumaban sa akin, hindi ko malilimutan ang dugo ng aking anak. Ikaw na ang susunod. Sumugod si Goku ng napakabilis. Lampas sa pangunawa ng lahat ng nanood at sinuntok si Whis ng isang mapaminsalang suntok na yumanig sa daigdig mismo. Sa unang pagkakataon, ang katawan ni Whis ay tumilapon pabalik, bumagsak sa lupa. Nanginig sa takot ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita.